ang nasayod unsay manghitabo tomorrow. Amen? Walay usa nga sure ka nga mag-exist pa ang kinabuhi sa tao ug mga adlaw. Look at what happened sa bag-o lang nang hitabo sa syudad sa Cebu, Igsoon. Ano sa ba to? January 8 man to, no? That's Friday. Binaliw, Igsoon. Pila ka buok, more than 40. Ang tulo ay gideclared na nga kanang tawag na casualty. Doon ay missing nga 33. Pero ingon sila kung wala na makita ang survivor today, all missing is declared death. That is 33 pa ng missing as of yesterday afternoon. Kalitlag ka, dahili itong kanang basura dito Igsoon. Nya, di man nabugat siguro kaya di man bato, pero masupukit mo ka sa baho. Mamatay ito sa baho Igsoon. Basura ko na nasa kanang binaliw ka ng naman sa bukid sa Talamban. In other words, Igsoon, wala pag-expect ka man na manghitabo. Mabitaw nga, ang Bible nag-ingon, you can make your plan, kasi naman sa Bible, in Book of Proverbs nga, ang tao may maghimog plano, imong isubmit sa God, andi tagagatumanan sa God. But, napaka-specific, nga walay masayod, kung unsay manghitabo. Ang gingon lamang sa Bible, kung tagaan taglugway sa Dios matag-adlaw, in a specific reason, para atong buhaton o kung sa'y angay na atong buhaton for the glory of God. Amen? Mga bitaw nga, dini makita Igsoon kung whatever plan that we have in this year Igsoon, ato pagyapong makita nga only God knows kung sa'y angay, kung unsay manghitabo matag-adlaw sa kinabuhi. Now, I will give you an example Igsoon in Book of Luke. Ingon diha, and he told them this parable, the ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crop. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build a bigger ones, and there I will store my surplus grain, and I will say to myself, you have plenty of grain, laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Now, imo makita Igsoon, ano sa problema ning maong tao? The problem is this person Igsoon ay napaka-self-centered. The problem is this person, wala gani ang Bible lagi sigot, kamingon siya nga, mali akong isulti sa akong pamilya, akong asawa, akong anak nga, wala niya itong kinabuhi, napakanindot. This man ay nakapokus sa iyang kaugalingon at the problem in this person, Igsoon, even he forgot, nakalimot siya, even sa iyang kaugalingong mortality. Nalimot siya, Igsoon, nga naadi ay siya'y kamatayon. And that kingnan sa God, kung kaon ang imong kinabuhi, who will benefit of all this ng imong gihaguan sa tibuok nga kinabuhi. Mabitaw nga gusto na kong makita nga, if you look at forward, kung unsay nas unahan na ito, Igsoon, only God. Diyos na gawin na hibalo, Igsoon. Ang atong kinabuhi, kanunay na itong isalig sa God, angay na itong tanaon nga kining kinabuya atong gisurrender ni God. But, I will give you specific kung sa importante nga angay na itong ganyan. Number one, God will be 100% faithful to you and me. Kung unsa ka faithful si God, na imong gitanaw sa nang labayng katuigan, 100% napaka-faithful sila. And that is the promise ni God sa atong kinabuhi. Only promise nga kung gunita ni God this year nga, Lord, you are 100% faithful to me. Why? Ingon diha, in Deuteronomy chapter 31, be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you
nor forsake you. Kung sa may challenge nga ngay natong atubangon nining kinabuhi igsoon, wapat may balog unsay manghitabo nining atong kalibutan. Unsay mga kasamok, unsay mga kalamidad, especially nining atong nasod nga Pilipinas igsoon, napaka-pronta og kalamidad. Last year igsoon, hapit mahurot, murag almost nahurot ang alphabet sa bagyo, di ba? Unsay last nga bagyo sa last year? Hapit mahurot ang alphabet igsoon. Inana kadaghan ang bagyo nga nanghitabo last year. Ya daghang mga bagyo nga nagakos og damage igsoon. But the Bible says, He will never leave you nor forsake you. Di tabihaan sa God. Unsay mga challenges sa kinabigsoon. Mabata ingon diha, then Moses summoned Joshua and said to him in the presence of Israel, be strong and courageous, for you must go with these people into the land that the Lord swore to their ancestors to give them, and you must divide it among them as the Lord himself goes before you and will be with you and will never leave you nor forsake you. And do not be afraid and do not be discouraged. Mabitaw ako, magtanaw ko kung sa kapitol si God, 100% igsoon, kung sa may mga buta nga buhaton sa yawa nga makapadiscourage ni mo igsoon. Ang Bible lagi yun, ayaw ka discourage. If there is failure nga imong nakita, mention man ni Brother Jojo nga, ang tanang failure, ang tanang mga kasaypanan, all wrong decision that we have last year. One time, mahi mo na ito igsoon. Di na ni mo na ma-restore, igsoon. Ba't ka na bang butanga? Makapawala sa faithfulness ni God as we face this year, 2026. Kana bang butanga, igsoon? Magpabilin batang discourage? Magpabilin batang madlukon nga mga tubang sa hagit sa kinabuhi when God promised, I will never leave you nor forsake you. Kung sa may kahimtang sa kinabuhi ng kalibutan na igsoon, ang promise ni God, di yung ka talikdan o biyaan. Next igsoon, ingon diya. My Father has given them to me in a greater than all. No one can snatch them out from my Father's hand. And I and the Father are one. What promise gagihatag sa God isip mga anak sa Ginoo? Kung magpabilin ang atong kung serious ta sa atong Kristohanong kinabuhi, kung atong gigunitan ang salvation nga gihatag ni God, magkinabuhi ta sa kaluwasan nga gihatag sa Dios nato igsoon. Di ka mawagtang dias kamot sa Ginoo. Napakanindot na promise ni God igsoon. Nga ingon sa gihatag tagi kanang gilukat tas Ginoo igsoon. Ipakamatyan ta ni Kristo ug angay tang magkinabuhi ning mangsaad sa Ginoo. May mo guide nato sa kamataraw nga kinabuhi nga ang atong kinabigson usa ka kinabuhi nga luwas giluwas sa atong Ginoong Hesukristo. Nga niya patas kalibutan igsoon kay balutaw unsay kinababutaw nga the way we worship God, ang atong pamaagi sa pagdaig sa Ginoo, nakabase sa pulong sa Dios. Look at what happened sa atong palibot today, son. Gahapon sa akong Bible study, appeal man na sa akong discussion, kasi siyempre, dagan mas like pangutana. Sa maguning inining sinulog, ingo nga, di naman na mawala, kaya ako malagwarta simbahang Katoliko. Did you know, Exxon, ang misa sa Santo Niño, di na muubos og 1 million kada misa. Mga na labing tinood. Aside sa collection, ang sponsor kada misa, Exxon. Last Friday, kingnan kong dyan na nga, pwede na sa muulik sa iyo kay sponsor ang CIT sa alas 4 nga misa sa Santo Niño. Did you know, Exxon, ang sponsor niya,
dili mo ubos og 200,000. Kung ang usa ka misa doon ay 5 ka sponsor, how much it one? 1 million plus collection. Mawala din. Diba? Kada kong kwarta na naigsoon. Diba? Kung negosyante ka, mag-sponsor ka, Imlo Wheeler. Kasi mga dagkong nag-sponsor naigsoon, it's not a lot of money. Diba? Mabitaw na nga, okay na nawan man na, part pa na sa atong kuhan. Mabitaw nga, iyahay na naghimog mga festival naigsoon. Diba? Bisagasa. Mabitaw nga, muna rila ako manang gitubag hapon kay apel man sa akong discussion yesterday. Pero sa musugot mo sa mao ni ang realidad. But you know what, igsoon? Usa ka tinuod ang Dios diha sa imong kinabuhi. Nakita ba nimo ang Dios nga 100% faithful to you? Nakita ba nimo ang imong kinabuhi nga naas kamot sa Ginoo tungod kay si Kristo nagdala nimo sa amahan, giluwas ka ni Kristo, gipakamatyan ka, and this is the promise God gi-declare ni God, as long nga nakas kamot sa Ginoo, di ka pwedeng mawala. As long ang atong sitting sa atong mind, nga ang atong kinabuhi, atong pagunitan sa Dios, why pwedeng makuha na ako? Kawadon man, kapobrehon man, sakit man, o whatever challenge nga niya nining kinabuhi, as long nga imong ibutang ang imong kinabuhi das kamot sa Ginoo, walay pwedeng makuha nimo na. That is the promise of God. That is 100% promise ni God nga siya faithful ng mga promise sa atong kinabuhi. Amen? Naman tayo mga sa kuningon, katungingon ba, dagan tag-failure, dagan tag mga wrong decision in life. But wala na makabawas sa faithfulness ni Lord. That is important promise. 2 Timothy chapter 2, ingon diya. This is a trustworthy saying, if we die with Him, we also live with Him. If we endure hardship, we will reign with Him. If we deny Him, He will deny us. He will deny us. If we are unfaithful, okay, if we are unfaithful, He remains faithful, for thee cannot deny who He is. Diba? Ingon sa nga, kanang, bisan pag, dagang panahon nga, dili ta faithful ni God. Dagang panahon nga, ang atong faithfulness, dili totally 100% ni God. Pero the promise nga, bisan pag inaana ang imong Kristohanong kinabuhi, God is still 100 faithful to us. Amen? Kung saka faithful si God. Because He cannot deny who He is. Di ko naman deny ang karakter ni God. Ang iyang faithfulness sa atong kinabuhi. Amen? Hold this promise as we face this New Year igsoon sa atong Kristohanong kinabuhi. Sabay sa ingon diya, Isaiah, you have never heard, you have never understood, the Lord is everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak and weary. No one can measure the depth of His understanding. He gives powers to the weak and strength to the powerless. Wa ko na makameasure sa understanding ni God. Di mo pwedeng makuha kung unsa ang iyang understanding. But ang promise ni God, ang atong everlasting God, the creator of all the earth, ingon siya, He give power to the weak and strength to the powerless. Did you experience nga sometimes you are weak? Nagkinahanglan kag strength, nagika ni God. Ug imong makita igsoon, kanunay nang gisupply ni God sa atong Kristohanong kinabuhi. Mabitaw nga we should be honest to God and say to the Lord, I am weak today. I need your strength today, God. You should be honest to the Lord. Every situation, what kind of feeling that you have, you should be honest to God.
Napaka-importante, Igsoon, ang pag-aanis ni Lord. Number 2, God will keep working in you. Ang Diyos, Igsoon, wala pa mahunong, wala pa mahuman sa iyang pagtrabaho sa atong kinabuhi. Wala pa ta makumplito, Igsoon, kanunay pang naay trabaho ang Diyos. Kung balik ko na, kanunay pang naikitrabaho ang God sa atong kinabuhi. Ingon diya. In 1 Thessalonians, now may the God of peace make you holy in every way. And may your Holy Spirit, soul, and body be kept blameless until the Lord Jesus Christ come again. God will make this happen, for He who calls you is faithful. Now, kung saan ipakita ni Nixon, nga, dagantag sa nakasalatag son, doon na tayo mga mistake o sipyat. But ang promise ni God, kung imong gunitan, nga padayon si God, maghimog ka ng nagtrabaho sa imong kinabuhi, hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Trabahoon kas God, buhaton sa Dios ang angay niyang buhaton, hangtod sa pagbalik sa God, nga each one of us will be blameless, nga ipresenta ni Kristo sa iyang amahan. Amen? The problem is on, Mauni. Usahay, limbungan ta siyawa. Ingon ta siyawa, salaman lagi ka. Wala na ka, nasayop ka, o wala na ka, gipapas na ka sa Ginoo. Nawala na ang holiness ka. You know what, Exxon? God is still working in us. Kanunay patang kitrabaho sa Ginoo sa ayaw ka surrender. Ayaw paminaw sa yawa, Exxon. Ingnang yawa nga, ang Dios wala pa muhunong pagtrabaho nako, usa lamang kabutang nga assure nga gihatag sa Dios nako, inigabot sa pagbalik ni Kristo. I-present ko ni Christ to the Father sa holiness nga giandam sa Dios sa akong kinabuhi. We have no holiness of our own. Wa man tay pagkabalaan nga ato, Exxon, except sa holiness ni Christ. Mga bitaw, Exxon, kung buhi pagkakaroon, kasi you are not total holy nga present ni God. Amen? Gitrabaho pa ta ni God. Wala magpasabot ka itong tuyon paghimog kasalanan. Wala magpasabot nga kanang ato na lang buhaton para sala magpakasala. Dili na Exxon. But still, Exxon, as human as we are, naipanahon nga musipya ta sa atong kinabuhi. But the promise of the Lord, God is still working in us. That's why ingon ang Bible in Philippians chapter 1, I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it's finally finished on the day when Christ Jesus returned. Kasi ingon ni Paul, balik-balik ni Apostol Pablo nga, sigurado siya. Ingon si Paul nga, certain gay ko, nga kung unsay maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha sa atong kinabuhi. Humanon o humanon gud na ni God hangtod sa iyang pagbalik. Last night, so, nagtanaw ko sa ka, nag-review ko basa ka ng 700 Club Asia. Kaya gusto ko mo tanaw mga kanang mga episode sa 700 Club Asia na abot ko ditong sa ka-episode igsoon nga ang gipakita ang usa ka abogado nga staff ni Raul Roco. Sa abogado nga staff ni Raul Roco, actually, makita niyo sa karon sa atong social media. Sayang pag naguba ang iyang pamilya, Exxon, kaya dagang sa bisyo. Napakadalang sa bisyo, naguba ang iyang pamilya. Pagkamatay ni Rocco, Exxon, di wala na sa kanang,
wala na siya magtrabaho sa Senate. Nag-practice na siya sa iyang kaugalingong law office. Without knowing, so naguba ang iyang pamilya, napakadagang bisyo, mga babae, so nagkanilain. Guba ang iyang pamilya. Until such time, doon naman siya ay amigong pastor. Mabitaw nindo kining pastor magigamigo abogado, no? Doon na siya amigong pastor, gitawagan siya nga, attorney, basig, ganahan ka mo, muari sa akong church. Ning sanong lang po kuno siya niya, ingadto lang po siya dito, kay, invite man siya siyang amigong pastor. Wala ko siya mag-expect kuno, o unsay manghita, basta, mangadto lang ko, kay, maikog siya kong pastor. Pag ngadto igsoon, pag-pray sa pastor, nagsugod ug tulo ang iyang luha. Na-feel niya ang presensya sa Ginoo. Na-feel niya ang gugmas Ginoo igsoon. Na-feel niya kung unsa di ay ang iyang kinabuhi at ubangan sa God. And at that time igsoon, 3 years na siyang gibiyaan sa iyang pamilya. 3 years na siya. Ang iyang asawa, nimbiya niya, dala ang iyang 2 ka anak. Sugod siya hilak igsoon. Until na-feel niyang gugmas Ginoo. After that, he cried out to God, Lord, restore my family. I-restore akong pamilya. And God answered his prayer. God restore his family. And this man, igsoon, gigamit sa Diyos, pag-preach sa gospel in the area of Bataan. What a perfect, you know what, igsoon, mabitaw nga, numater ko nung siya itong magyan, si God, naigahom, igsoon. Doon ay perfect time si God sa matag usa. Wala ta magdungan pagkahimong anak sa Ginoo. Nagkanalain tag history sa kinabuhi, nagkanalain tag past sa kinabuhi igsoon. But there's only one thing, we receive one kind of grace from God. Usara na ka grasya ang atong nadawat. Kung unsay grace of salvation nga naa ka, the same that I have. Ug kanang mong grasya igsoon, wala kahunongin ni God. Even today, unsa man kadugay, pila na katuig ang anak sa Ginoo, padayon ang Dios nga kun unsay mga maayong butang nga gisugdan sa Dios sa imong kinabuhi. The Bible is very clear. Tiwason sa Dios o kumplitohon sa Dios kung sa iyang gisugdan sa atong kinabuhi. Amen. Nagbasol ka ba nga nahimo kang anak sa Ginoo? Igsoon, I don't have any regret. Napakanindot mahimong anak sa Dios. Napakanindot ma-born again. Napakanindot mahimong Kristiyano, napakanindot magdaig ug magsimba sa Dios, napakanindot mo singgit nga tos Ginoo nga Lord, I'm not perfect but still you are working in me. Amen. Padayon pa kang nagtrabaho na ko Ginoo ug imong kong hupanon hangtod sa imong pagbalik. Number 2, so on. God will guide you through decision. Napaka-importante, Nixon. Mga bitaw nga, in every decision nga atong pag-abuhaton, Nixon, atong ibutang nga, dunay guidance ang God sa atong kinabuhing Kristohanon. Proverbs chapter 3, verse 5, ang ingon diha, trust in the Lord with all your heart and lean not of your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make you path straight. Napakanito ng promise ni God, ingon na, once imong isalig sa Dios, ang imong tibok, imong tibok kasing-kasing, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong understanding, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kalam, ang tanang pamaagi, imong isubmit ni God, ang ingon ng Bible, tarong yun ang imong mahimong desisyon sa kinabuhi. Every decision, imong isubmit sa God.
Mga batanon, kung mukuha kag kurso, sapit sa Ginoo. Sa pastor, mao gini gihatag sa Ginoo nako. Sa sigurado ka do nga kaya nimo na. Mo nag-impress sa Ginoo niya after 2 years mabalhin kag kurso. Mabitaw nga manghitabo igsoon. Wa kay nahimong kanang kay tungod kay wala nimo naghimo kag desisyon nga dili kauban ni God pero promise man na ni Lord. Oh. Ayaw ko na pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong understanding. Isalig sa Ginoo, isubmit sa God ug tulid gyud ang padulngan sa imong kinabuhi. Napakanindot. Now, napakanindot nga verse igsoon. This verse ay napaka-importante. Our God is in heaven, He does whatever pleases Him. Ang ato ko nung Diyos nga tuwas langit igsoon, iyag yung buhaton kung unsay makalipay niya. Mabitaw nga, kung ang imong pagsalig sa Ginoo kay balo ka nga kung guided ang imong desisyon nga buhaton, tungod kay giguide ka sa God, in one reason, giguide ka sa Ginoo, tungod kay mao na ang makapahimaya sa Ginoo, not only of your own benefits. Mamaligingon sa Ginoo, akong buhaton, ug unsay makahimaya nako. I-guide ka nako kay mao ni ang makahimaya nako. I-guide nako tungod kay mao ni ang naghatag nako og kalipay. Mabitaw ang napaka-importante ikson, every decision that we have, atong isubmit sa God. Kay i-guide ka sa Ginoo, kay mao na ang makahatag og kalipay sa Dios sa atong kinabuhi. Di ba? Mabitaw nga, magplano ka, kinabuhi, magplano ka pag build up sa imong kinabuhi, magplano ka, nga doon na kay permanent mo, sitol na kas imong kinabuhi. Paminawanggan. Tungod kay i-guide ka sa God sa iyang desisyon ka kung sa'y makapahimaya nimo. Even sa exactly ito nga, karon tuiga, murag mao na guni perfect time nga magminyo ko. Ayaw sa kay mahal pang bugas, wala pa import ang bugas igsoon. Di jero nga ang nakamahal sa bugas tungod kay walay import in the past year sa miaging tuwig igsoon. You know what? Kung imong makita igsoon, napaka-importante. Nga nang makita nimo nga unsa man akong buhaton. Napaka-importante nga every decision that we have igsoon, kanunay nimong i-appeal ning desire sa God. Lord, kung mahimo kog desisyon sa kinabuhi Ginoo, kana gyung makalipay nimo. Dili lang nang tungod kay maghatag nako og kaayuhan. Kasi kita, kanunay naman natong kita na kung sa'y makaayo na to, kung sa'y makaayo sa tong pamilya, kung sa'y makaayo sa tong future, nakalimtan na ito igsoon, nga ang buhaton sa Dios, kung sa'y makaplace niya, kung sa'y makalipay niya. Mabitaw nga, before sa imuha, imong tanahon, nga God, kung sa may akong himong desisyon, kana gyung malipay ka niini. Dili lang tungod ug unsay para nako. Dili lang tungod kay mauni ang maghatag nako og kanang benepisyo in whatever nga, either financially, whatever nga naka-desire kay John. Ang pinaka-importante, our God is in heaven. He does whatever pleases Him. Amen? Maghatag niyang kalipay. Igsoon. And lastly, igsoon. Muna yung gusto na kong tagag-importansya. Napaka-importanteng promise. It's pwedeng manghitabo in this year, 2026. Pwede pong next year. But gusto na kong makita igsoon nga Jesus will come back when less expected. Kasi ang problema igsoon, ang pag-anticipate sa coming ni Christ,
although this is imminent, it means this is popular, but sa Christian, less excited. Sa Christian, sometimes, dili ta serious igsoon. But you know what? Ang pinaka-importanting saad sa Dios, kini, nga kwaon tas Ginoo ning kalibutana. Ang pinaka-importanting saad nga gipaabot sa mga anak sa Dios, that God will come back when the last expected it. Ingon diya igsoon, therefore keep watch because you do not know on what the day of the Lord will come. But understand this, if the owner of the house have known at what time at night the thief was coming, he would have keep watch and would not let his house be broken into. So you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Nang kusay gusto na kong ipakita din igsoon nga ang pagbalik sa Ginoo dugay na ni. Ang akong mama nga to sa late igsoon, usa na lang ang survivor nila. Nya Christian mo tong ako yung inanog pamilya. Usa na lang ang survivor nila igsoon nya usa ka okay nga tao, okay ba kanang ulitaong karaan. Ulitaong ka, okay kayo, ulitaong karaan mo to minyo tong akong uyuan. Lagi hapit naman to mo 80 siguro. Akong gibisita dito, murag ning undang na siya simba. So naman ka mo simba, sigig simba-simba, sigig ingon nga mo balik ang Ginoo hangtod karon wa pa mangyapon. Ikapoy na sa pamaabot sa Ginoo gyud. Ikapoy na sa gwatuwat ni Kristo kung ano sa mo balik igsoon. But you know what? Ang Bible is very clear. Nga sa atong Kristohanong kinabuhi, not only in 22, every year, this promise ay napaka-importanteng gunitan. This promise ay dili mawala sa atong mind. Kasi kung kining maong promise, kanabitang nakabutang sa atong kasing-kasing, it will guide what kind of Christian that we have. Ang matang sa Kristohanong kinabuhi, ang imong pagtanaw nga, si Lord pwedeng moabot pa. Si Lord pwedeng moabot this week. Si Lord pwedeng moabot this year. Kasi ang Bible nagingon, you must ready because the Son of Man will come at an hour you do not expect. Mabitaw nga ako ning ibutang igsoon nga sa akong message sa kabagong tuig, ako ning giapil. Para dili na mawala nining mong saad atong gunitan nga si Christ pwedeng moabot kung ang kadaghanan wala pa mag-expect. And you know what, igsoon, even mga Christian, wala mag-expect sa panahon sa pagbalik sa Ginoo. Kaya balutan mo balik. Kaysa ako na ganyan, imminent pa na, popular man eh. Pero, ato ba ning gunitan igsoon? Now, ingon pa diya, Matthew, ingon da, you have said so, Jesus replied, but I say to all of you, from now on, you will see the Son of Man sitting in the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven. You know what, Igsoon? Wala ka ba mag-imagine nga muhangad ka sa langit, makita ni mo si Kristo? Gisap na sa panganod, paingon diri sa yuta. Wa ba ka mag-imagine nga pwede ning manghitabo this year? Pwede ning manghitabo next week? I'm looking forward one day that I will see the Son of Man sitting in the right hand of the Mighty One, coming on the clouds of heaven. Napaka-excited. Dapat mauni ang nindot nga promise nga ngay na tong gunitan. Dili lang promise nga tagaan tag-abundansya ni God. Dili lang promise nga tagaan tag-ligon nga lawas ni God. But usa ka promise that Jesus Christ will come
sitting in the clouds, igsoon. Gisapnay sa panganod, balik sa yuta. Lastly, igsoon, ingon diyang Bible. But do not forget this one thing, dear friends, with the Lord, a day is like 1,000 years. 1,000 years is like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, His patience with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Mao din na ang pasensyas Ginoo. Mao na ang patient ni God igsoon para tagaan og chance ang matag-usa into repentance. Gubot na nga itong kalibutan igsoon, samok, di ba? What happened sa atong world news today? Unsay nang hitabo sa Venezuela, sa US, igsoon. Napakagrabe. Nga imong makita, if you look at what happened sa kalibutan, ang existence sa superpower nga nation, igsoon, nagpakita na sa iyang gahom. But we, as a people of God, we are waiting patiently the coming of our Lord Jesus Christ, coming from heaven, sitting in the clouds. Are you looking this promise, igsoon? Mapita gusto na akong makita ninyo. Look at this promise. God will be 100% faithful to you. God will keep working in you. God will guide you through every decision that we made. Jesus will come back when the last expected. Exxon, this promise not only in this year, 2026, but everyday promise. Isip mga anak sa Ginoo, atong gunitan ang matag-adlaw nga saad sa Dios sa atong kinabuhi. We should be excited in the coming of Jesus. We should be ready in the coming of Jesus. Kay kana maoy final nga victory nga ihatag sa Dios sa atong kinabuhi. Amen? Atong pagpakan ng Dios. Let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord, thank you so much for your word today. Ako mga pagampo kinong Dios nga kining mong pulong ay mong gibutang sa mong kasing-kasing today. Tuguti kinong Dios nga mauni ang among tagag higayon alang sa pagtan-aw sa sakalaing tuig sa kinabuhi. Salig nimo padayon nga mobutang sa among kinabuhi nimo. Padayon nga motan-aw kung unsa ka matinud-anon sa among kinabuhi. Bisag kami unfaithful to you sometimes. Lord, padayon ka nga nagbuhat pa sa among kinabuhi ug padayon minimong balaanon hangtod sa imong pagbalik. Tabangi mi Ginong Dios ng among kinabuhi, nagtan-aw kanunay sa imong pagbalik, aron tagaan mi sa tinod nga kadaugan, pinagi lamang ni Kristo Jesus. God bless your people today. Tipigi kining mong pulong sa among kasing-kasing Ginong Dios. Nga every challenge nga mong atubangon sa kinabuhi this year, na ibalumi, nga di minimo biyaan, ni pasagdan, kanunay minimong gibutang, diya sa imong mga kamutugahan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless my exam.